Babala ni Manang. Lagi nating kasama ang Diyos sa panahon ng pagsubok at kasiyahan. Muli, isa na namang handog na istorya na may matibay na pananampalataya. Pero ang tanong ko lang, kung kayo kaya ang nalagay sa posisyon ni Sister Dahlia, ano ang gagawin niyo? Ayos lang po ba kayo dyan, Sir Narrator? Abay, oo po naman. Kayo pong mga nanonood o manonood, kumusta kayo? Naranasan nyo na bang mapadpad sa lugar na nakakatakot? Yung parang pagtapak mo pa lang, hindi na maganda ang pakiramdam. Pues sa karanasan ko nga po na biktima pa talaga kami nung minsang napunta kami sa isang lugar. Lugar na pugad pala ng mga aswang. Tawagin niyo na lang po akong Sister Dahlia. Isa ho akong madre. Talagang nahilig lang akong makinig sa katatakutan dahil ako mismo ay maraming karanasan. Nakakatuwa rin ang ibang senders dito na hindi nakakalimutan ang pagdadasal. Lalo na pag nasa oras ng kapahamakan. At ngayon pa lamang nagpapasalamat na ako na nabasa ang aking kwento. Sisiguraduhin kong may mapupulot kayong aral dito. Sa totoo lang, talagang katatakutan din ng nagtulak sa akin sa pagmamadre. Nakakapagtaka, no? Ganito kasi yan, mga ka-SB. Bata pa lang ako, may kwento na sina nanay sa akin tungkol sa mga kadalagahang nagkawala sa kanila. Pampatulog na kwento, kumbaga. Laging pinapaalala sa amin ni nanay yun, hindi bilang panakot, kundi bilang mga pangaral. Pag matutulog na kaming magkakapatid, doon na magsisimula ang pananakot. May grupo daw ng kadalagahan doon na minsan namasyal sa kabundukan ng sila lamang. Walang kasamang lalaki. Dayo lang sa amin. Sa bundok po sa Capiz, may kuweba na naghihimala. Karaniwan sa mga babae ito gumagana. Nabibiyayaan sila ng magandang relasyon at magandang buhay. Sabi ni nanay, pinigilan na ang mga babae dahil delikado nga kung sila lamang. Kasi ang talagang mga pumupunta doon, hikers na samahan ng babae at lalaki. Pero nagpumilit ang mga kababaihan. Ipapakita daw nilang kaya nila. Wala raw mapapahamak sa kanila. Sabi nila, wala rin silang pakialam sa kuweba. Gusto lamang nilang mag-hike sa lugar. Hindi naman kami pupunta sa kuweba. Hindi rin kami sa mataas pupunta. Mag-hike lang kami at magpipicture. Huwag kayong masyadong mag-alala sa amin. Hindi naman namin kayo kaano-ano. At para lalong hindi mapahamak, binigyan na lamang daw ng proteksyon ang mga dalaga. Inabutan daw ito ng mga rosaryo, holy water, Biblia, mga dasal, pangontra, at iba pang mga bagay. Pero nang makaakyat na ang mga babae, nakita ng mga taga-baryo na pinagtatapon lamang ito ng mga babae ni hindi nila tinabi sa kanilang mga gamit. Lumipas ang mga oras, walang bumababa na galing sa bundok. Sabay may narinig na lamang na mga sigaw. Mga iyak na mula sa mga kababaihan na sinabing kaya nila ang mga sarili. Ilang segundo din na narinig ito at kalaunan ay tumahimik. Walang bumabang kababaihan, buong magdamag. Nang tangkaing hanapin ang nakita na lamang ay mga buto at kanilang mga gamit.
Malansa din daw ang amoy sa kakahuyan. Puno ng dugo. Sabi ng marami, may nakatirang halimaw sa bundok. At kung hindi maniniwala o magbibigay ng pakialam, siguradong pupuntiryahin, lalo na kung walang pangontra. Takot na takot kami sa kwento ng nanay namin. Hindi ko po alam kung totoo yun, pero sa tuwing kinikwento ng inay ko, pinapangaralan niya kaming maging malapit sa Diyos para mailayo sa kapahamakan. Huwag kayong tumulad sa mga babaeng yun. Napahamak dahil walang takot sa Diyos. Totoo ang Diyos. Lagi kayong maniwala sa Kanya. Magdasal na kayo at matulog na. Tama nga naman ito. Kaya lumaki akong may takot sa Diyos. Hindi ako nawawalan ng oras na hindi ko naiisip ang Diyos. At dahil doon, pinili ko na rin maging madre at tumira sa tahanan ng Diyos. Malaki rin ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa ibinigay niyang kakaibang kakayahan. May special ability kasi ako na may kinalaman sa panaginip. Hindi ko alam kung mabuti o masama ito pero pinagpapasalamat ko pa rin dahil alam kong bigay ito ng poong may kapal. Ang mga panaginip ko kasi karaniwang nagkakatotoo kinabukasan o makalipas lamang ang ilang oras. Hindi ito tinatawag na deja vu dahil alam kong mangyayari talaga ang panaginip ko. At saka madalas napahiwatig rin ito na may masamang nangyayari. Kaya lumaki ako na napipigilan kong may masamang mangyari. Pero alam niyo ba mga ka-SB, 5 taon na ako noong nalaman ng magulang ko ang tungkol sa akin. Gabi na noon, tabi pa ako sa nanay at tatay ko matulog. Iisa lang kasi ang kwarto sa dating bahay namin. Yari naman ito sa semento pero hindi tapos. Ang kusina ay gawa lamang sa kahoy pati ang CR namin. Lupa lang din ang sahig namin tapos tinabunan ng linoleum. Ang bubong naman walang kisame. May mga sapot pa ng gagamba na nakasabit sa mga kahoy. Maraming butas at tagpi-tagpi. Mahimbing daw ang tulog namin nang biglang umiyak ako. Nagsisigaw daw po ako habang tulog. Ang salitang sinisigaw ko paulit-ulit ay may sunog daw. Nasusunog kamo ang bahay namin. Nagulat sila nanay noon. Ining, anong nangyayari sa'yo? Gising, Dahlia. Gising! Ano bang sinasabi mong sunog? Walang sunog. Nananaginip ka lamang, anak. Sige na. Tahan na, anak. Tahan na. Hindi ko na maalala pa ang mismong sinabi ng mga magulang ko, ngunit alam kong pinatahan nila ako ng gabing yun. Kinabukasan, normal naman ang araw. Naglaro lamang ako, natulog, kumain. Kinagabihan, naroon na. Naiwanang may apoy ang aming tungko. Sa tabi nito nandun yung bote na may lamang gas. Umabot ang baga sa may patungan ng tungko at hindi napansin na may mga naiwan pang gas dito. Umapoy ang lutuan namin sa kusina at sumabog din ang boteng may lamang gaas. Lumagablab ang apoy at mabilis na umabot sa mga kahoy. Madali itong nasunog. Umabot na rin ang sunog sa bubong. Noong maamoy pa lang namin ang usok, nagsilabasan na kami agad. Mabilis ang naging pangyayari. Sa isang iglap, natupok ang bahay namin. Wala man lang natira. Doon napagtanto ng mga magulang ko na napanaginipan ko na ang nangyari. Nagkatotoo nga ang panaginip ko, pero hindi nila ito inakala. Wala pa akong muwang masyado noon, ngunit binabantayan talaga ako ng mga magulang ko habang natutulog.
nakitira rin muna kami sa bahay ng lolo at lola ko. Napansin ko lamang ang abilidad kong ito nung tumungtong akong 10 taong gulang. Nasa outing kami ng aming pamilya. Pangalawang gabi na namin sa beach resort. Noon, katabi ko pa rin matulog ang mga magulang ko. At bigla akong nanaginip na ako ay nasa ilalim ng dagat. Nalulunod. Tandang-tanda ko pa na hindi ako makahinga noon. Parang totoo ang mga nangyayari. Pilit kong inaabot ang ibabaw ng dagat pero palubog ako ng palubog. Hindi rin ako makasigaw at ramdam ko na rin po yung pressure na masakit sa tenga. Hanggang sa nagising ako, ungol daw ako ng ungol, sabi ni tatay. Ano raw ang nangyayari sa akin? Naiyak na lang po ako noon at sinabihan na nila akong huwag na huwag akong maligo. Ang kaso kinabukasan may pinsan akong matanda na hindi alam ang nangyari sa akin. Dahil bata pa ako at magaan, isinama niya ako sa malalim. Noong oras na yon, nag-aasikaso ng lulutuin ang mga magulang ko. Hindi naman ako nagpigil dahil sabik din ako sa dagat. Parang nakalimutan ko ang aking panaginip. Isa pa first time ko noon na makagamit ng salbabida, kaya tuwang-tuwa ako. Nabitawan ako ng pinsan ko habang sakay ng salbabida. Dire-diretso akong lumubog at hindi na rin ako maabot. Hindi po kasi siya marunong lumangoy. Naalala ko bigla ang panaginip ko habang palubog ako sa tubig. Pilit kong inaabot ang ibabaw pero tuloy-tuloy ang aking pagbaba. Nataranta na noon ang mga kamag-anak ko. Mabilis naman na lumangoy si tatay at buti na lamang nailigtas ako. Mula noon, pinag-aralan ko ng maigi ang aking kakayahan. Ngunit hindi rin naman ito yung tipong araw-araw nangyayari. Minsan lamang po talaga. May panaginip akong hindi rin nakakatotoo. Normal lamang kumbaga. Meron namang hindi grabe ang pangyayari. Halimbawa ay noong isang beses na nagkatotoong na late ako sa school o kaya ay yung nadapa ako sa panaginip ko at nakatulog sa klase. Ang matindi pa, Sir Jupiter, may mga detalyado akong panaginip at meron ring hindi. Karaniwan kapag maraming detalye, talagang napipigilan ko. Gaya na lamang noong minsan napanaginipan kong madidisgrasya kami sa sasakyan. Gabi nun at pauwi raw kami galing sa youth camp. Kasama ko ang pinsan kong nagsaserve din sa simbahan bilang member ng choir. Sakay kami ng nirentahang UV Express. Kasama siyempre sila father at bago lumakad ay pinaalalahanan naman niya kami. Oh, malayo-layo ang bahay natin mga anak. Magdala kayong Bonamine, tubig at pagkain para hindi mahilo sa biyahe. Mag-sign of the cross kayo bago umandar. At umandar na nga ang van. Katabi ko ang pinsan ko at galing kami sa kabilang bahagi ng Capiz. May 2 oras din ang dadaanan pero sa National Road lang naman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, medyo inantok ang driver namin. Si Brother Peter yun na siya ring nag-o-organ sa aming simbahan. Dahil wala namang ina-expect, marami ring tulog sa amin pero gising ako. Nakita ko na lamang na nakatungo na si Brother Peter at nawala ng kontrol ang sasakyan. Sa pakurbang daan, kita ko na dediretso kami sa bangin. Sumigaw ako para magising ang lahat pero huli na yun. Hindi na nabaling pa ni Brother Peter at bigla na lamang may malakas na lagabog. Nahulog kami sa bangin at doon na rin ako tuluyang nagising. Noong araw ng youth camp, nagdahilan akong hindi sumama. Hindi rin naman sumama ang pinsan ko dahil sa akin. May mga kasamahan rin ako sa simbahan na hindi na tumuloy nang malamang hindi ako sasama. Kilala kasi nila ako kaya siguro natatakot sila kapag may biglaan akong desisyon.
Pero wala namang nangyari sa mga tumuloy. Hindi na rin kasi sila sa UV Express sumakay. Sumabay na lamang sila kay Father. Napigilan ko ang mga ganoong pangyayari pero hindi detalyado. Kunwari kapag napuputol ang panaginip dahil ginigising ako, madalas hindi ko yun napipigilan. Hindi kasi malinaw ang pangyayari kaya hindi ko alam kung paano ko rin maiiwasan. Katulad noong time na nabulong o naligaw kami sa pinuntahan naming liblib na lugar. Hindi pa ako madre pero nakapasok na ako sa kumbento. Habang nasa sasakyan na naginip akong nagpunta kami sa bundok ng mga kasamahan ko. Liblib ang lugar. Pakay naming mag-alay sa groto na may rebulto ni Maria sa tuktok. May mga tao rin kami nadaanan at binigyan namin ng makakain. Hapon na raw nang mapagdesisyonan naming bumaba. At bigla na lamang akong may narinig kung nasaan nga ang daan pauwi. Nagkumpulan kami sa may malaking puno ng mangga na maraming nakabalot na baging. Tapos bigla na lamang akong ginising ng kasamahan ko. Bababa na raw kami ng sasakyan dahil naroon na kami sa may bundok. Yun nga ang bundok na nasa panaginip ko. May groto kaming pinuntahan na may rebulto ni Maria sa tuktok. Nag-alay kami at tumulong din sa mga nakatira doon. Wala namang kakaiba noon hanggang sa hapon na nga noong kami ay umuwi. Nilakad namin ang daan pabalik hanggang sa malayo na kami sa mga may tao. Tapos bigla na lang lahat kami nalito sa daan pauwi. Hindi namin matandaan kung saan kami nanggaling. First time ko noon na maranasan ang mabulong o maligaw. Tumitesting kasi kami ng mga daan pababa. Pero isa lang ang pinupuntahan namin. Doon lamang sa may punong mangga na binabalot ng maraming baging. Malalaki din ang ugat nito. Yun ang naging palatandaan ko kaya talagang bumabalik lang kami sa aming pwesto. Buti na lamang at may dala kaming rosaryo at dasal. May marunong rin sa amin sa mga ganoong bagay. Ang madre naming kasama na si Sister Feli. Baliktarin niyo ang mga damit niyo. Ipagpag niyo. At magdasal muna tayo bago tayo lumakad ulit. Hawakan niyo lang ang inyong mga rosaryo. Nang sabihin ni Sister Feli yun, nabuhayan kami at nawalan ng pangamba. Doon kami dumaan sa pakiramdam naming tama. Pero minuto na ang lumipas ay parang nagdalawang isip na kami hanggang sa may nakita kaming bubong ng bahay at tinuloy-tuloy namin ang daang iyon. At sa wakas nakakita na kami ng tao. Pagbaba, napag-alaman naming marami talagang nabubulong sa bundok na yon. May mga engkanto rin kasing nagbabantay doon. Nakatira daw sa malaking puno ng mangga. Kung sana ay buo ang panaginip ko, naiwasan sana naming maligaw. Pero nagpapasalamat na rin ako sa Diyos noon dahil walang nangyari sa amin. Ngunit sa lahat-lahat ng panaginip, ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang karanasan ko sa panitan. Taong 2010, nagmamadre na ako noon at dahil sa aking ginagawa, marami kaming simbahang binibisita. September noon at naimbitahan kami sa simbahan ng panitan. 3 araw yun na maraming activities ang gagawin. Bago umalis, nagpahinga muna kami saglit dahil napagod sa pag-aasikaso ng mga dadalhin. At nagkaroon na naman ako ng pangitain. Naabutan ko ang sarili kong sumasakay ng van, bit-bit ang isang bag at bayong na may lamang mga pasalubong. Hindi ko maintindihan ang nangyayari noon, sabay nakita ko na lamang ang simbahan sa labas. Bago tuluyang umalis ang van, litong-lito talaga ako kung nasan ako. Saka ko lamang nalaman noong mag-usap na ang mga kasamahan kong madre
sa sasakyan. Wala ba kayong nakalimutan, mga sister? Ayos lang ba kayo? Wala naman po akong nakalimutan, sister. Ayos lang po kami. Buti hindi tayo napahamak dyan sa panitan. Salamat kay Sister Dahlia. O siya, kung wala nang nakalimutan, tara na po, Manong Bert, para hindi tayo abutin ng hating gabi sa daan. Nahimasmasan ako noon at nalamang ang eksena ay pauwi kami galing panitan. Gabi na noon at kumpleto naman kaming lahat. Matahimik pa noong una ang biyahe. Lahat ay parang pagod at kailangan ng tulog. Nang biglang mapadaan kami sa may kakahuyan. Madilim sa paligid, may street lights pero malayo. Hindi na malinaw masyado sa akin ang tunog, pero may naririnig akong parang tunog ng tigre at may amoy na parang gasolina. Tumigil ang aming sinasakyan doon at bigla na lamang hindi mapastart ni Manong Bert. Ano pong nangyari, Mang Bert? Bakit po hindi nagsistart? Sister Pelly, nag-overheat po yata. At saka parang nagtatagas ng gasolina. Tignan ko lang po muna. Bumaba ang aming driver at binuksan niya muna ang bintana at pintuan ng van para raw hindi kami mainitan. Namatay rin kasi ang aircon ng van. Maya-maya pansin kong 3 sa aming kasamahan ang naglakad palayo. Kita ko sa itsura nila ang pagkabighani na para bang may nakitang artista. At kalaunan, bigla silang naglaho. Bigla rin akong nagising sa totoong buhay. Ginigising ako ni Sister Feli. Aalis na raw maya-maya at kailangan na i-check ang mga dadalhing gamit. Hindi ko na pinansin ang panaginip kong yun. Wala namang kakaibang nangyari. Ayon sa naramdaman ko. At saka excited na rin ako noon na pumunta sa panitan. Ang usap-usapan kasi, maganda ang simbahan nila at first time kong pupunta doon. Kasi sikat pa lang ng araw nung lumakad kami. Maganda ang tanawin sa daan. 3 bayan kasi ang madadaanan bago makarating sa panitan. Halos 2 oras din ang biyahe namin. Maganda naman ang takbo ng van at talagang nag-enjoy kami sa biyahe. Pero bukod sa magandang simbahang pupuntahan, hindi rin talaga namin pwedeng hindian ang imbita nila. Mahalaga kasi yun para sa ikagaganda pa ng samahan ng aming mga parokya. At isa pa, para rin makilala namin ang iba pang pari at madre sa buong Capiz. Nauna kaming pumunta sa simbahan bago sa tutulugan naming kalapit lang nito. Talagang maganda ang simbahan. Ang kulay na medyo cream ay napaka-appealing sa mata. Siyempre, pumasok kami agad sa church. Ginawa ang tanda ng Santa Cruz at lumuhod at sama-samang nagdasal. Nagpasalamat ako sa Diyos sa maayos na biyahe at sinabi ko ring inaasahan kong maging maganda ang gagawin namin doon sa panitan. Pagkatapos noon, ibinaba na muna namin ang gamit namin sa tutulugan. Nagpahinga kami saglit at nakihalubilo na rin sa ibang mga pare at madre na naroon. Nagkwentuhan muna kami tungkol sa mga buhay-buhay habang nagsasalo ng pagkain. Pero ang talagang pinag-usapan ay kung ano ang aasahan namin sa panitan. Father Boyet, saan po kami pwedeng mamasyal dito? May mga dala rin po kaming groceries na pangtulong. Aba maganda. Pero ano bang gusto niyong puntahan? Maganda puntahan ng plaza. May liguan rin. At pugad ng aswang. Aswang? Father, may aswang pa rin ba dito? Biro lang mga sister. Ligtas tayo dito.
Sama natin ang Diyos. Nabigla kami sa sinabi ni Father Boyet. Pati ang mga kasamahan niya sa simbahan ay nabigla. Kabilang ang matandang babaeng server na kumuha ng aking atensyon. Kita ko kasi sa mukha niya ang kaba nang banggitin ni Father ang pugad ng aswang. Pikit ang isang mata niya at nakita ko namang nagmulaga ang isa pang mata. Nang sabihin ni Father na biro lamang, nagtawanan na lamang ang lahat. Wala ring naniniwala dahil 2010 na, hindi naman nauso ang aswang. Ang kaso nakatingin lang ako sa matanda at hindi siya tumawa. Umiwas lamang siya ng tingin at nagdala na ng mga pagkain nang nakatungo. Pagkatapos noon, sama-sama naman kaming nagdasal. May ginawa kaming orasyon at dinasal na rin ang mga misteryo sa rosaryo. Inilibot din kami ng mga taga roon sa simbahan. Mahigit sa 200 taon na pala na nakatayo ang simbahan. Pero sa paningin, mukhang bago pa rin at matibay. At ang pagkaluma ay makikita lang sa ilang gamit at mga structure sa loob. Napag-alaman ko ring mga Kastila pala ang may gawa nito at ang ginamit nila ay tisa o parang mga bloke ng putik. Talagang maganda ang disenyo. Nakakamangha din ang laki nito. Para sa mga madring katulad ko, hindi ko maikakailang isa ang simbahang yun sa pinakamagandang napuntahan ko. Hindi ko na lamang babanggitin ang ministro para rin sa kanilang privacy. Madami kaming ginawa noong araw na iyon, pero maaga rin nagpahinga. Kinabukasan kasi magkakaroon rin ng ilang misa, prosesyon at magpapakain pa sa mga charity at ibang bata. Maaga akong nagising noong araw na iyon. Pinapatawag pala ako ni Father Boyet at may gagawing pagbabasbas. Nalaman niya kasi ang tungkol sa kakayahan kong makita ang mangyayari pa lamang gamit ang panaginip. Naghilamos muna ako at pumunta ako mag-isa sa kanyang opisina. Magandang umaga, Sister Dahlia. Kumusta ang tulog? Wala bang masamang pangitain? Magandang umaga, Father. Wala naman po akong napanaginipan. Siguro walang plano ang Diyos na bigyan tayo ng pagsubok. Correct, Sister. Masyadong maganda ang araw para masira. O siya, magsabi ka kung may masamang mangyayari. Lumuhod ka at babasbasan na rin kita. Pakikuha mo na nga ang mga gamit ko, Manang Nati. Si Manang Nati, ang misteryosang matandang server na nakita ko noong nagsasalo-salo kami. Kinuha niya ang mga gamit ni Father at doon ay nabasbasan na ako. Winisikan ako ng pari ng holy water at dinasalan rin ako ng Latin. Hindi ko ito masyado maintindihan pero ang sinasabi niya ay iligtas daw ako sa kamahamakan at sana'y wala akong mapanaginipang masama. Pumikit ako ng mga oras na yun at nagmulat noong tapos na si Father. Sinabi pa niya sa akin na ganoon rin daw si Manang Nati. Pero pakiramdaman lamang. Bali nararamdaman din ni Manang Nati kung may mangyayaring hindi maganda. Hindi niya lang nadedetalye ng maigi dahil nga hindi niya nakikita. Tiningnan ko naman si Manang Nati na buong oras pala nandoon sa silid. Pinanood niya ang ginawa sa akin ni Father pagkatapos sabay kaming lumabas ng tahimik. Pero bigla niya akong kinausap. Alam niyo po bang may hindi magandang mangyayari sa inyo dito? Po? Manang? Mag-ingat po kayo, sister. Hindi po totoong wala na ang pugad ng mga aswang. Sa mga oras na yun, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Wala pa rin naman kasi akong napapanaginipan. Pero hindi ko ito binalewala. Alam ko kasi ang tungkol sa kakayahan ni Manang. Inisip kong maigi kung ano ang sinasabi niyang pangyayari at ang tungkol sa pugad ng aswang. Kaya sinagot ko rin siya ng tanong. Ano po bang alam niyo sa pugad ng aswang, Manang?
Pansin ko ngang nag-iba ang itsura nyo kahapon nung marinig nyo yun. Malalaman nyo rin yan, sister. Tanggapin nyo na lang po itong regalo ko bilang pagtanggap sa inyo dito sa simbahan. At ako'y mag-aayos pa para sa misa. Hindi ko na napigilan pa ang matanda. Nahirap na hirap lumakad dahil nakakuba at nakatungkod na lamang. Binigyan niya ako ng kwintas na may nakasabit na bote. Sa loob nito ay may likidong medyo transparent at bahagi ring puti. Magaan naman ito, walang amoy at parang normal na kwintas lamang. Inisip ko baka welcome gift lamang ito ni Manang, pero ang hindi ko maintindihan, paano ko naman kaya malalaman ang tungkol sa aswang? Kinakabahan rin ako sa sinabi niyang may masamang mangyayari. Hindi ko na napigilang mag-sign of the cross at mapadasal. Naniniwala kasi akong kung ipapasa Diyos ko ang aking nararamdaman, maiibsan ito kahit papaano. At bumalik na rin muna ako sa aming tinutulugan para gisingin na ang iba kong kasamahan. Dahil sa misa at mga programang ginawa, nakalimutan ko naman ang sinabi ni Manang Nati. Masaya naman ang naging araw namin. Madami kaming napakain na bata. Tuwang-tuwa din silang nakisayaw at nakiawit sa mga awiting makadiyos. Bumisita rin ang obispo sa Capiz ngunit umalis rin agad. Noong gabi nagsalo-salo ulit kami. Wala namang kakaibang nangyari sa amin. Sa pagtulog hindi ka makakaamoy ng amoy suka o amoy dugo o amoy malansa. Walang kumakaluskos sa bubong. Walang nag-aalulong na aso at kakaibang pakiramdam. Naisip ko nun baka mali ang naramdaman ni Manang Nati. Kinabukasan kasi maganda rin ang gising ko. Hindi ako na naginip ng kung ano. At noong araw na yun, huling araw na namin sa lugar. Kaya napanatag ako dahil sigurado nang walang mangyayaring masama. Wala nang ganap noon sa simbahan kaya 9:00 na rin halos kami nagsigisingan. Napuyat din kasi sa salo-salo kagabi. Nagsipag-ayos na rin kami ng aming mga gamit. Nagkayayaan din kaming mga madre na bumili ng ipapasalubong. Kahit kasi parehas lang nakapis ito, may mga produkto sa panitan na magugustuhan ng pamilya ko. May mga pagkain na patok sa kanila, mga kakanin, tinapay at panghimagas. Marami-rami rin akong nabili. Ganon din ang mga kasamahan kong madre pero kasya pa naman sa mga gamit namin dahil maliliit lamang ito. May mga bracelet na rosaryo gawa sa kahoy. May mga cookies rin na pwedeng papakin at mga souvenir sa panitan na pwedeng i-display. Pwede rin yung idikit sa pintuan ng aming ref. Bandang 11:00 na nung matapos kami. Pero bago umuwi, may nakita pa akong bilihan ng kwintas na kapareho ng ibinigay sa akin ni Manang Nati. Tinanong ko naman ang nagtitinda kung ano ang laman noon at kung saan galing. Sabi naman niya hindi niya rin daw alam basta maganda raw ipang porma ang kwintas at pwede rin daw gamiting lucky charm. Doon mas lalo kong naisip na regalo lamang talaga ang binigay ni Manang Nati. Wala yung paggagamitan at walang ibig sabihin ng mga sinabi niya. Pero hindi ko pa rin yun tinapon. Hindi ko naman pwedeng baliwalain na lang ang isang regalo. At para pambawi naman kay Manang Nati, bumili na rin ako ng pagkain at ibibigay ko yun sa kanya bago umalis. Pagka-uwi namin naimbitahan kaming magtanghalian sa kumbento. Muling nagkwentuhan at nagpaalam na rin kami kina Father Boyet. Aalis na kasi kami kinahapunan. Bago bumalik sa tinutulugan namin, hinanap ko muna si Manang Nati para ibigay ang pagkain. Iniabot ko ito sa kanya kasabay ng maikling pag-uusap. Manang Nati, mukhang mali po ang pakiramdam nyo. Uuwi na po kami. Salamat po sa pagpapatuloy. Baka nga mali ako, sister. Pasensya ka na. Pero mag-ingat pa rin kayo sa daan. Huwag mong kalimutan yung ibinigay ko.
Itapon mo yan pag nanganganib na ang buhay mo. Nawirduhan naman ako sa sinabi ni Manang Nati. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya pero binaliwala ko na lamang yun at sinabing hindi ko naman yun itatapon. Pagkabalik sa tinutulugan namin doon ko naramdaman ang pagod. Habang nag-uusap na ang ibang madre kung saan pwede mamasyal kahit saglit lamang, nagpahinga muna ako sandali. Kinahapunan, naglibot-libot na nga kami, suot ang pangmadre. Kinumusta namin ang mga tao sa panitan at marami naman ang sumasalubong sa amin. Nagmamano at tinatanong kami tungkol sa Diyos. Karaniwan mga matatanda na ito at hindi masyadong makapuntang simbahan. Medyo liblib kasi ang napuntahan namin. Doon daw may park na magandang tingnan. Maya-maya napadpad kami sa daan na may kakaunting bahay. Weirdo ang kaling yun dahil hindi katulad ng mga nadaanan naming may mga lumalapit na tao. Hindi pa naman maggagabi noon pero medyo madilim na ang paligid. Ngunit kahit na, hindi ko nakikitang dahilan yun para pagsarahan kami ng pinto. Habang naglalakad kasi kami, ngumingiti kami sa mga tao sa kalye na yun. Ngunit hindi nila kami binabalikan ng ngiti. Imbis na magmano, sinasaraduhan nila kami ng bahay. Matalim din ang kanilang mga tingin na parang sinasabing hindi kami welcome sa lugar. Naisip namin ni na Sister Feli baka kako ibang relihiyon ang mga taong yon. Kaya hindi masyado nakikihalubilo. At buong kalye nila ganun, may isa sa kanila ay walang bumati sa amin. Kapansin-pansin din ang mga baging na disenyo sa kanilang bahay at sa bawat pinto may nakasabit na bote. Yung ganun sa ibinigay ni Manang Nati. Nag-umpisa nang mag-iba ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Parang may mali sa daan na ito. Bakit nila kami pinagsasarahan? Kaya nang magsarado na ang lahat ng bahay, umalis na lamang kami at nagpatuloy sa paglalakbay. Hanggang sa mapadpad naman kami sa daan na marami ulit tao sa labas ng bahay. Hindi po sementado ang daan. Naglakad kami para bumati at ang nakapagtataka, wala man lang kaming babaeng nakita sa daan. Puro lalaki po ito na malagkit ang tingin sa aming mga madre. Tila ba first time nilang makakita ng babae. Pero baka dahil yun sa mga suot namin na pangmadre. Alam niyo po ba, hindi sila nakangiti sa amin. Seryoso lang ang itsura nila. Dahilan para mapaisip kami kung tutuloy pa o hindi. Kakahuyan na ang lugar. Gawa naman sa bato ang kanilang mga bahay, pero may mga bakod na kawayan bawat bahay. May isa hanggang 2 lalaking nakatira. Wala ka talaga makikitang kababaihan. Maaliwalas ang paligid nila. Malinis. Ngunit may aura na hindi pangkaraniwan. Ewan ko po ba, pakiramdam kong hindi maganda ang kalalabasan ng dinaanan namin yun. May mga naririnig kaming nagsisipagtahulang aso kahit wala namang kaming nakikitang aso sa lugar. Kakaiba rin ang amoy sa paligid. Alam niyo po ba yung amoy ng zone rocks o buko? Parang ganun po at napakalakas ng amoy na ito. Sa bandang gitna ng lugar may nakita kaming matandang lalaki. Nakangiti siya sa amin kaya siya ang una naming nilapitan. Nasa itsura ng matanda ang pagiging approachable kaya nilapitan namin siya. Mag-isa lang siyang nakatira at ang bahay niya ay gawa lamang sa kubo. Pero malaki ito kahit na siya lamang ang nakatira doon. Wala namang kapansin-pansing kakaiba sa matanda pero naabutan namin siyang may iniinom at kinakain. Hindi amoy alak ang kanyang iniinom. Hindi rin amoy ulam ang kinakain niya. Para lamang iyong tubig na malagkit na amoy zone rocks. Doon ko naisip na siguro uso sa lugar nila ang ganoong inumin at ang kinakain ni tatay, kulay dinuguan na puro lamang loob ang sahog.
Medyo mapula ito kumpara sa normal na dinuguan, kaya yun ang una naming kinwestiyon. Aba tatay, mukha pong nagsosolo kayo ah. Ano naman po yung pagkain at inumin ninyo? Wala po ito. Tinugo ang papoy ramo at tubig lamang po galing sa patis. Mukhang masarap nga po yan, tay. Sino naman pong kasama nyo rito? Ang laki-laki po nitong kubo ninyo. Wala po, sister. Pahingaan ko lamang po talaga ito. Masarap matulog dito kapag ganitong panahon. Tuloy po kayo at medyo mahamog na rin sa labas. Mabait ang matanda. Tinanggap niya kami sa kanyang bahay, kahit medyo marami kami. Sa puntong yun, nagsipasok na rin ang mga lalaking nakatingin sa amin sa kanilang mga bahay. Doon, nagtanong-tanong na rin kami sa matanda kung ano ang meron sa lugar na iyon. Sabi niya ang nadaanan naming kalye bago ang kanila ay may ibang paniniwala. Hindi raw talaga masyadong nakikihalubilo ang mga tao doon, maliban sa kanilang sarili. Ang tingin nila sa mga ibang tao, masama o kaaway nila. Naipasa na ang kwento-kwento na ang mga taong nakatira doon minsan nang sinugod ng mga aswang. Nag-anyong maganda at gwapo raw ang mga aswang kaya pinatuloy nila. Pero sa huli, kinain sila nito at iilan lamang ang nakaligtas. Magmula noon hindi na tumanggap pa ng bisita ang mga nakatira doon. May mga baging din sila sa pinto at iba pang nakasabit na bagay bilang pangontra. Totoo pa po ba ang aswang, Manong? Hindi naman po siguro kayo aaswangin kung may Diyos kayong kasama. May aswang pa rin sa panahon ngayon, sister. Ang totoo napuntahan nyo ngayon ay pugad ng aswang. Lahat kami natigilan sa sinabi ng matanda. At marami rin sa amin ang kinabahan. Kapani-paniwala kasi ang tono ni tatay. Kaya napagdesisyonan na ni na Sister Feli na umuwi. Madilim-dilim na rin noon at kitang-kita ang bilog na buwan. Sinubukan na naming tawagan si Manong Bert para sunduin na kami. Umalis kasi siya saglit para magpagasolina. Ang kaso pinigilan kami ng matanda. Kahit na may sasakyan, masyado raw delikado kung aalis pa kami ngayon. Malalakas daw ang aswang dahil puro mga lalaki ito. Yun daw ay ang mga kapitbahay niya na kanina ay tinititigan kami. Ang binibiktima kasi nila, puro mga babae lamang. Inuubos nito ang lamang loob ng mga babae at kanilang dugo, parang vampira, pero babae lamang ang binibiktima. Ang lahi ng mga aswang na ito ay dangga o agitot na matagal na raw po palang naninirahan sa panitan. Mas natakot kami sa aming narinig sa matanda. Hindi na rin kami lumabas pa ng kubo dahil sa mga nakakatakot na tunog sa labas. May mga kaluskus, umaalulong at tunog ng hayop na parang malatigre. Sabi ng matanda, hintayin lang daw naming medyo umangat pa ang buwan bago kami tuluyang lumakad. Pinapasok na niya kami sa loob noong oras na yun. Tinawagan pa rin namin si Manong Bert para sana may lalaki man lang kaming kasama na kilala namin. Pero hindi pa siya dumadating. Lumabas noon ang matandang lalaki para ikuha kami ng maiinom. Marami kasi sa amin ang kinakabahan na kaya kailangan ng tubig. Ngunit sa pagbalik nito, ibang lalaki ang aming nakita. Magandang lalaki na ang itsura ay gaya ng sa santo o yung mga artistang gumaganap na santo. Ang ilang mga kasamahan naming madre hindi napigilang mapahanga sa lalaki. At noon tila hindi rin kami nagtaka kung nasaan ang matandang lalaki. Maya-maya pa, nilapitan ito ni Sister May, isang bagong madre. Kumuha siya ng tubig
At maya-maya ay bigla siyang niyakap ng lalaki. Noong una iba ang tunog ni Sister May, parang tuwang-tuwa na nakayakap sa kanya ang lalaki. Medyo maselan po ang sasabihin ko. Pero ginaganahan po talaga ang kasamahan namin. Kami naman nakatitig lamang na parang nasa ilalim ng hipnotismo. Maya-maya nagsisigaw na si Sister May at bigla na lamang may tumulong dugo mula sa kanyang leeg. Nakakagat na pala ang lalaki sa kanya. Doon kami lahat natauhan, ang matandang lalaki ang nakakagat kay Sister May. Aswang pala ang napuntahan namin. Pinaslang niya si Sister May dahilan para magtakbuhan kami sa labas. Kumaripas kaming lahat at nagkahiwa-hiwalay. Ang tangi kong kasama ay si Sister Feli at Sister Toti. Ang iba sa ibang direksyon na pumunta. Pagkalabas namin, napansin ko agad ang mga siluet na galing sa mga lalaki. Matatangkad ito at nakatigil lamang sa isang pwesto. At habang kami ay patuloy na kumakaripas, maririnig din ang tunog ng tuyong dahon na parang inaapakan. At paglingon ko, hinahabol na pala kami ng mga dangga. Mga lalaki sila pero ang mukha ay parang gigil na gigil sa amin. Naglalaway at mabilis ring tumakbo. Tulad sila ng mga aso na naglalaway. Takot na takot kami noon. Maririnig rin ang kaliwat kanang sigaw ng mga kasamahan naming nahiwalay. Alam naming isa-isa silang pinapaslang ng mga nilalang na yon. Kami ni na Sister Feli hindi sumusuko sa pagtakbo hanggang sa dumating sa may maraming tao. Wala akong ibang inisip noon kundi ang tumakbo lamang at bigla naming nakasalubong si Sister Tita. Pinapasunod kami sa kanya. Ngunit nang papalapit na kami bigla siyang hinablot ng isang dangga. Sinipsip nito ang kanyang dugo. Nakita ko ang itsura ni Sister na nagmamakaawa sa amin pero hindi kami pwedeng tumigil sa pagtakbo. Kami ang sunod na maaabutan ng mga aswang. Wala na akong magawa pa. Kaming tatlo ni na Sister Feli paulit-ulit na lamang na nagdadasal habang kumakaripas. Pero wala talaga kaming mapuntahan. Tapos biglang dumating si Manong Bert. Sakay-sakay niya roon si Manang Nati. At sa pagbukas ng pintuan ng van, may isinabog si Manang Nati na likido at biglang naglapitan ang mga dangga doon. Sabay-sabay nilang inilabas ang kanilang dila at dinilaan nila ang lupa kung saan tumapo ng likido. Hindi na malinaw sa akin ang lahat. Agad kaming lumakad ni Manong Bert at pinapunta kami ni Manang Nati sa kanilang tirahan. Para kaming pinagbagsakan ng langit at lupa. Umiiyak kaming tatlo habang nag-aalala sa mga kasamahan naming. Nagpapasalamat na lamang kami kay Manang Nati at Manong Bert dahil kung hindi sila dumating, malamang napaslang na rin kami. Pinakalma muna kami ni Manang Nati at pagkatapos ay doon na sinabi sa amin ang lahat. Sabi ko na nga ba, Sister Dahlia, may mangyayaring hindi maganda. Dapat pinakinggan niyo po ako. Pugad pa ng danggang pinuntahan ninyo. Ano ba kasi yung danggang yan, Manang? Hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko. Napasigaw ako na parang umiiyak-iyak at doon mas nalinawan ako sa dangga. Aswang pala sila na may ibang kasarian. Sa termino natin ngayon, sila ay mga baklang aswang kung tutuusin. Pinanggigigilan lamang po kasi nila ay mga babae. Pero natitiklop kapag ginahagisan ng similya na galing sa lalaki. Pasintabi po ulit dahil masela ng mga bagay na ito. Dati raw itinuturing na sagrado ang likido na mula sa lalaki. Kaya nagsilbi itong pangontra sa mga aswang. At ang partikular na gamit ay para talaga sa mga dangga o agitot. Isa itong uri ng aswang na paborito rin ang dugo at loob-looban ng katawan. Yun nga lang babae ang natitipuhan ng mga nilalang na ito. Ang anyo nila ay magagandang lalaki bilang pang-akit sa mga babae.
Pero ang totoo, mukha silang ordinaryong matanda na sobrang kulubot na ang balat. Lubog na rin ang mga mata. Walang ngipin at walang buhok. At kung bakit alam ni Manang, ito ay dahil mismong nanay niya kinain ng dangga. Sa harap ko mismo, kinain ng dangga si inay. Pinatuloy namin sila noon. Pinakain, pinatulog. Magaganda silang mga lalaki. Akala namin mababait sila. Pero sa isang iglap, inabutan kong sinisip-sip na nila ang dugo ni inay. Tumakbo lang kami ng tumakbo noon. Hanggang sa makarating ako sa maraming tao at mapadpad sa simbahan. Grabe ang nangyari kay Manang Nati. Dagdag niya, naramdaman na niya noong una na kakaiba ang mga taong yun. Alam niyang may mangyayaring masama pero hindi nakinig ang ina niya sa kanya. Simula noon naghanap ng mga sagot si Manang Nati. Talagang hinanap niya kung paano labanan ang dangga. At dahil sa dating pari sa simbahan at ilang mga matatanda, nalaman niya ang tungkol sa puting likido. Di umano, mas pipiliin ng mga dangga na dilaan ito at kakalimutan nila pansamantala ang mga biktima. Uubusin muna nila ang puting likido bago habulin ulit ang mga biktima. Sa oras na yon, pwede silang mapatay ng sundang, buntot pagi, latigo at ilang mga ritual. Ang mga puting likido nakukuha lamang ni Manang Nati sa mga nagpapahula sa kanya. Kilala kasi siya dahil sa kanyang kakayahan sa pakiramdam. Kung hindi makabayad, hinihingi lamang niya ang similya kung ang nagpapahula ay lalaki. Akala pa nga may pagkatigang si Manang Nati pero iniipon pala niya ito at inilalagay sa bote. Ginagawa bilang pangontra. Sinasamahan ng likido galing rin sa ari ng kabayo at itinitimpla sa tubig para mas dumami. Nagsisisi ako noon dahil kung alam ko lamang ginamit ko sana ang binigay ni Manang Nati. Mas marami sana sa amin ang nakaligtas. Pero huli na ang lahat at nang lumabas kami para sana umuwi na, bumungad sa amin ang malansang amoy at bumulaga sa aming lahat ang katawan ng aming mga kasamahan na nakatambak, puno ng kagat, wala ng buhay, wala ng dugo. Doon ko na hindi kinaya, kaya nahimatay na lamang ako. Pagkamulat ko, palubog na ang araw. Naroon ako sa higaan at nasa paligid ko ang mga madre. Nagtaka ako sa mga nangyari. Akala ko patay na sila. Akala ko kami na lang ni na Sister Feli ang buhay. Tinapik ko pa ang sarili ko, baka ako nahihibang lamang ako. Pero totoo ang nakikita ko. Lahat pala ng yun ay panaginip lamang. Hindi pa kami umaalis, hindi pa kami namamasyal. Noong time na yun, nagkakayayaan pa lamang ang mga madre at sinabihan ko silang wag nang ituloy ang balak. Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa panaginip ko. Kaya naniwala sila sa akin. Nagdesisyon si Sister Feli na umuwi na lamang kami. Habang hindi pa madilim, mas maigi nang lumakad na kami para mas kita ang dinadaanan. Dali-dali kami noon at panatag naman ako dahil napigilan ko ang magaganap sa totoong buhay. Ngunit yun ang inaakala ko. Noong pauwi na kami, biglang nasiraan ang aming sasakyan. Tumigil ito sa may liblib na lugar at wala man lang halos ilaw. Napansin kong ang lugar ay napanaginipan ko na bago pa pumuntang panitan. Panaginip na hindi natuloy.
Amoy gasolina noon at may tunog din ng hayop sa labas. Binuksan ni Manong Bert ang pintuan para mailawan namin siya kahit papaano at para hindi rin kami mainitan. Mabilis na ang tibok ng puso ko. Kung nangyayari yun ngayon, ibig sabihin may kasunod na masama dahil galing ito sa naputol kong panaginip. At maya-maya biglang nagsilabasan ang tatlo sa aming kasamahan para silang nasa ilalim ng hipnotismo at hindi lumilingon kahit tawagin namin. Nakatingin sila sa may malayong street light. Sa ilalim nito, may mga nakatayo ding lalaki. Matatangkad, matipuno pero hindi makita ang itsura. Ramdam ko ng hindi normal na tao ang mga nakatayo, pero patuloy sa padlakad ang tatlong madre. Nang makalapit sila, doon na lang namin narinig ang kanilang mga sigaw at kita namin sa may sasakyan na lahat sila ay nakahiga habang kinakain ng mga lalaki. Tama nga ako, mga dangga ang lalaking yun. At habang papalapit na ang mga yun, hindi pa rin gumana ang sasakyan. Nagdasal na sina Sister Feli at madali kong hinanap ang binigay ni Manang Nati. Alam kong ang puting likido yun. Itinapon ko yun sa may malayo at umamoy nga ang amoy Zonrox. Yun daw nga ang lumalabas sa ari ng lalaki. Doon ko naunawaan ang sinabi ng matanda na kailangang itapon yun kapag nasa alanganin na ang buhay namin. Doon nagsugudan ang mga dangga. 5 sila noon. Iniwan na namin ang mga kasamahan naming nalapa. Tumakbo kami papalayo, pabalik ng simbahan habang dinidilaan pa ng mga dangga ang lupa. Ngunit dahil kakaunti lang ang likido, mabilis na natapos sa pagdila ang mga aswang. Maya-maya ay nasa likod na namin ang aswang. Mga 10 metro na lang ang pagitan at si Manong Bert ang nakaisip ng paraan para makalayo pa kami. Bilisan nyo lang po ng takbo mga sister. Magpapaiwan ako saglit. Magpapalabas ako ng puting likido para makalayo-layo kayo. Hindi ako kakainin niya mga yan. Nakakatawa mong isipin pero pumayag kami sa plano ni Manong Bert at hindi nga siya pinansin ng mga dangga. Hindi na kami lumingon dahil hindi ka nais-nais ang ginagawa ni Manong Bert. Maya-maya ay narinig na lamang namin siyang umungol at nagsibalikan noon ng mga dangga papalapit sa kanya. Nakatapos na si Manong Bert at patuloy lang kaming tumakbo. Sumunod siya sa amin ngunit hindi pa rin kami nakalayo. Ilang saglit lamang nandyan na naman ang mga dangga. Maghuhubad na naman sana si Manong Bert noon at titigil nang biglang dumating si Manang Nati sakay-sakay ng habal-habal. Itinapon niya ang maraming puting likido at pinaghahampas nila ng kanyang kasama ang mga dangga. Dahil sa latigo na gawa sa buntot pagi at ilang baging, nasaktan ng mga aswang at nagsitakbuhan. Nakahinga na kami noon ng maluwag at ako agad ang tiningnan ni Manang Nati. Sabi ko na sa inyo, Sister Dahlia may mangyayaring hindi maganda. Tama nga kayo, Manang. At 3 sa mga kasamahan namin ang namatay. Pero salamat na lang sa Diyos at iniligtas ninyo kami. Lumakas ang pakiramdam ko kaya sabi ko sa anak ko sundan namin kayo. Pero nahuli pa rin pala ang pagdating ko. Malapit lang ang bahay ni Manang Nati sa lugar. Doon na kami nagpagabi sa kanila. Baka balikan pa kasi kami ng mga dangga. Ang bahay ni Manang Nati talagang puno ng mga bote ng puting likido. Dahil sa dami, iba na ang amoy ng kanyang bahay. Pero tinitiis niya yon para wala nang mapahamak sa kanyang pamilya. Nang mag-umaga, umuwi na kami. Ipinaliwanag namin sa pamilya ng aming kasamahan ng nangyari. Nakuha rin naman ang mga bangkay nilang kalaunan. Hindi rin nagtaka ang pamilya at naniniwala silang aswang talaga ang gumawa nun. At ako matagal na panahon bago ako tuluyang makamove on. Bilang niregaluhan ng Diyos, nagsisisi ako kung bakit hindi ko napigilan ang nangyari. Iniisip kong kasalanan ko ang lahat.
At doon ko rin na-realize na kahit malapit sa Diyos, hahabulin at hahabulin pa rin ng kadiliman. Kailangan lamang talaga ay matibay na pananampalataya para hindi manaig ang kasamaan. Buti na lamang at malakas ang paniniwala ko dahil kung hindi, baka naakit na rin ako. Ngayon, hindi pa rin ako bumabalik sa panitan. Hindi ko rin alam kung babalik pa ako. Bihira na rin ako sumama sa mga bisita iglesia. Lagi na lang ako sa kumbento. Inisip ko kasing kahit ngayon, marami pa ring aswang. Buhay pa rin ang pugad ng mga dangga. At sa tingin niyo ba noong mga nakaraang balita na maraming babaeng nawawala, hindi kaya agitot ang may gawa nito? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Sana ay may natutunan kayo mga ka-SB at huwag kalimutan ang Diyos. Nagmamalasakit, Sister Dahlia. At hindi pwedeng matapos ang isang edisyon ng Sityo Bangungot kung wala ang shoutout. Shoutout kay Yel Morato Luna, Ronel Lumahan, Catherine Ferrer, Christopher Garcia, Stephen Mapa, Francis Ramos, Alfredo Guillamak, Jet ng Pulilan, Bulacan, Rosel Vergara, at Yolanda Fabregas. Sa mga hindi po nabanggit, huwag po mag-alala at huwag magtampo. Sunod-sunod po yan. Isa-isang episode ang ating pagbati. Kaya, sa mga nakikinig din, huwag kalimutang mag-comment sa ating comment section para ma-shoutout sa susunod na mga episodes ang inyong mga pangalan. Kaya konting tiis lang, mga ka-SB. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takipsilim, Sityo Bangungot at Sityo Pangil. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.